The way we were raised when we were young affects the way we view God in our lives. Kung paano ka pinalaki nung bata ka, apektuhan ang pananaw mo sa Diyos, Ama, kung siya isang mayaman na Diyos, kung siya isang mahirap na Diyos. Ano ibig kong sabihin? Kung tayo bata pa, pag humingi tayo ng pera sa ating magulang, madalas natin marinig, wala tayong pera, mahirap lang tayo. Ano sa palagay mo? Gastos-gastos mo, di ka marunong magtipid. Ano sa palagay mo? Pera, tumutubo lang sa puno. So, ang tanong, ang mindset sa iyo pagdating sa pera ay hindi maganda. Nahuhubog ang ating isipan na mahirap lang tayo. So, lumalaki tayo na ang perception natin sa Diyos ay hindi siya mayaman. Hindi niya kaya tustusan kung ano ang pangailangan natin. Yan ang taliwas kung ano man nakasulat sa banal na kasulatan. Na sinabi ng Diyos that He will provide all our needs. Lahat ng ating pangangailangan according to His glorious riches. Hindi dahil sa ating bank account, hindi dahil sa ating sweldo, hindi dahil sa ating kakayahan, according to His glorious riches, na ang Diyos natin ay napakayaman. So this book will help you understand who God really is in your life. Ay tinatawag kong 3-in-1 book na Rich God, Poor God, Why God Wants You to Prosper. Habang binabasa mo yung libro, pagkatapos mo basahin, pag binaliktad mo kasi yung libro, no? Sa likod niya, ay may libro na naman ulit. Ang title naman nito is Why God Wants You to Prosper. It's an 8-week small group material. May guide siya, facilitator guide, kung ikaw ay nagtuturo. And then, meron din siyang participants guide. Yung mga participants naman, sila naman po ang hahawak ng mga material para masundan kayo. So, this is a material that I really encourage that the mga churches, at the same time, small group leaders to have, because it would help them to understand how to handle God's finances in terms of stewardship. Not only that, it would also help their members to understand on how they can handle their finances according to God's way.